Atin pong pag-usapan ang pahayag po ni Representative Bong Suntay sa hearing tungkol sa impeachment proceeding na sinasagawa ngayon ng Kongreso. Tungkol nga ito sa kanyang pahayag na siya man daw ay nagkaroon ng imagination sa kanyang isipan at yung kanyang pong pagpapaliwanag tungkol sa pahayag ni Vice Presidente Inday Sara tungkol sa pagputol sa ulo ng presidente, no? Sinabi niya siya man daw ay nung makita niya si Ann Curtis sa Shangri-La Plaza ay talagang na mga siya sa kagandahan. Hindi lang yun, ay meron daw desire sa kanyang kalooban na nag-init, at ito ay sabi niya sa isip na lamang niya kung ano yung ginagawa niya kay Ann Curtis sa kanyang imagination dahil sa kanyang desire sa loob ng kanyang katawan. Imagine po, ano ba ibig nun? Kapag iniisip niya si Ann Curtis, nag-iinit siya doon sa loob ng kanyang katawan. Iisip niya na meron siya para kagdaduha sa isipan niya. At hindi naman daw ito kasalanan. Ito ay agad kinontra ng kanyang mga kapwa mambadas, lalo tigit ang mga kababaihan. Ating pong panoorin ang pahayag nito ni Bong Suntay, ang isang congressman na DDS. Okay, alright. Sa isip lang ni VP Sara, dito na kinumpara ni Suntay ang sarili sa bise dahil maging siya mismo raw ay may mga nai-imagine sa aktres na si Ann Curtis. Alam mo, minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yun. Pero hindi naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano na-imagine ko eh. Ang pahayag na yan ni Suntay, gusto agad ipatanggal ng ilang kongresista sa transcript of records. Madam Chair, I would like to have those statements stricken from the record. Madam Chair, There is Happy nothing Women's Month. sexual dun sa sinabi ko. Nothing immoral. It's just, I said, may na-imagine ako. I think there is nothing wrong. Nevertheless, Madam Chair, I want that deleted in the record. I just want Di rin napigilan ng ilang babaeng kongresista na bumwelta sa sinabi ni Suntay. Ito nga ang naging pahayag ni Representative Bong Suntay pagkakita niya kay Ann Curtis doon sa Shangri-La Plaza, at nagkaroon siya ng pag-iinit sa loob ng katawan at sinabi niyang wala naman daw siyang pagkakamali dahil naisip niya lamang yun, imagination, na agad siyang kinontra ng kanyang kapwa mambabatas. Tunay nga bang wala kang magkakamali si Bong Suntay? Basahin po natin doon sa Mateo 5:27 to 28. Narito ang sinasabi. Narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangangalunya. Diba yun ay isang utos na pwede kang magkasala kapag ginawa mo ito? At sinabi sa 28, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso, mga kaibigan. Kaya mali po dito si Representative Bong Suntay na hindi siya nagkasala dito. Maliwanag yung sinasabi sa kautusan na ikaw ay pagtumingin sa isang babae na may pagnanasa, nagkakasala ka ng pangangalunya dito sa puso. Maliwanag po siya sabi, ang pahayag. Abogado po ito si Bong Suntay at hindi pa yon. Paano kung tingnan ang kanyang mga anak na dalaga ng isang binata na talagang makikita sa kanyang physical na kanyuan ng binata na nagdanasa siya sa anak niya, anong gagawin niya? Sasabihin ba niya, okay lang yan anak? Kundi naman siya nagkakasala pwede pa niyang gawin yun. At ano ang mararamdaman naman ni Ann Curtis kapag ito'y nalaman niya na siya'y pinagnanasaan?
ni Bong Suntay. Kaya maling-mali po dito si Representative Bong Suntay. Tama lang po ang ginawa ng mga kakababaihan doon sa plenaryo na tanggalin sa merit yung pahayag na ito ni Bong Suntay, ni Representative Bong Suntay. Kakaibi ka, Bong Suntay, ang pagnanasa sa puso ay hindi pala kasalanan sa iyo. Gising-gising, kailangan manawaan mo kung ano yung mga moral values na dapat nating matutunan. Higit sa lahat, meron kang anak na babae at meron kang asawa maganda. Kung yun ang pag-iisipan ng ibang tao tungkol sa asawa at mga anak, ano ang magiging reaction mo? Hindi ka ba magalit? Malabo po mangyari yun.